Dalawa lang po ang nakasalang ngayong hapon na ito sa ating budget, kung hindi ako nagkakamali. Senro at KLL. And we already have KLL with us right now. Si Senro po, wala pa. Siya, sige, unahin na ho natin ang budget po ng KLL. And atin pong $164. All right. As far as the budget of KLL is concerned, for 2012, the original budget is 33,062,123 pesos and 52 centavos. And the budget year for 2013 estimate is 36,758,798.26. Increase mainly attributed to the payment of personal services, slight increase in MOOE, and slight increase in total projects. Isa-isahin ho muna natin ang projects. Madam Chair? Councilor Avior? Pwede po bang hawakan natin yung salaries and wages ng part-time? Alright. Councilor Avior, you are recognized. Magandang hapon po, Doktor. Dito po sa 6 million na pondo natin sa part-time, ilang part-time po meron tayo? Total part-time instructors, sir. Sa kasalukuyan po ngayon, meron po tayong 101 na part-timer. 101 part-timers, sir, for the 6 million pesos. Opo. With how much salary, sir, per part-timer? 104.69 po per hour. Sir, pwede po bang magtanong, pwede po bang malaman kung kailan po natin, ito po bang 104.69 ay taxable? Opo. So, kung taxable po, sir, ang 104.69, magkano, sir, ang natitira sa part-timers per hour of the 104.69 pesos? Less 10% po. So, less 10%. So, more or less, nasa 99 point something. Opo. Pwede rin po ba, sir, malaman kung kailan po tayo nag-start magbigay ng 104.69? Alam ko po, ito ay hindi pa kayong presidente. Opo. So, para lang po malaman ng komitiba kung kailan po tayo nagsimulang magbigay ng 104.69. Noon po yung 2004. So, nag-increase po tayo noong 2004 na 104.69. Bago, sir, noong 2004, magkano po ang sweldo ng ating part-time? Off the record yun eh. Alam niyo po ba, gawa ng hindi pa kayong presidente noon? So, no idea, sir? Wala po. No idea. Sir, hindi po ba nagpaplano ang KLL na dagdagan po natin ang sweldo ng part-time? Kasi, sir, ang ating pong regular teachers and regular professors are already receiving the benefit of the salary standardization law. Now, the part-timers maintain a 104.69 minus 10% taxable out of that particular salary. Tayo po ba ay may plano na itaas ang sweldo ng ating part-timers? Sa akin pong palagay, dapat po tayo na magtaas sa kadahilanan po na sa tingin natin ay mababa ang 104.69. Yes, sir. Sa kasalukuyan. Kaya lang, sir, paano po ang proseso upang maitaas natin ang sweldo ng ating part-times? So, pinakamaganda po niyan, magkaroon po tayo ng verification po regarding po doon sa mga existing po na ibang colleges and universities po para po tayo ay makatugon. Ano, sir, ito po ba ay kinakailangan ng recommendation coming from the Board of Trustees requesting the Sangguniang Panlunsod to increase the salary of part-timers?
Opo, dapat po ay talagang dadaan sa Board of Trustees. Kasi yun po yung nakalagay sa charter. At napakalakas po, Doktor, ng charter ng KLL. Because ang sinasabi po ng charter, any amendment to the charter should be recommended by the Board of Trustees. Ganyan pong kapangyarihan ang charter ng KLL. That is why even if the Sangguniang Panlunsod wants to amend the charter, hindi po namin maamyendahan ang charter dahil po sa sinasabi nung provision nito pong charter natin. Kaya ang pakiusap po namin sa inyo, Doktor, Opo. ay magawan po natin ng paraan as a member of the charter, and Councilor Concon Hernandez, as the chairman of the Committee on Laws, is also a member of the Board of Trustees, to study a possible increase of the salary of our part-time teachers in KLL. Because as we want to achieve quality education, and we would like to accredit our school, to reopen accreditation, and to open new courses, my position is we need first to, ang position po natin ay kinakailangan, may isaayos muna natin ang istruktura ng KLL, lalo tigit ang mga bumubuo na empleyado po natin sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. At upang tayo po ay mas tumaas ang ranking sa atin pong mga pinapangarap na accreditation, sana rin po ay maitaas po natin yung antas at level ng ating mga part-timers sa pamamagitan, sir, ng pagtaas ng kanilang sweldo. Salamat po, at tayo po ay dapat magtulungan sa ikagaganda po ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Sir, itong 101 faculty members, part-timer, ay existing part-timer sa KLL. Opo. So, tama po. Ito po ay sa existing courses na meron tayo sa KLL. Edu, ay computer, tsaka po BA. Opo. Yes, sir. Sir, how about the plan of the college to open 2 additional courses? So, iyan po naman ay pinilano, subalit iyan po naman ay mabubuksan ang kursong iyan. Depende din po sa CHED na papasa po tayo sa kanilang evaluasyon. Yes, sir. But yung po bang teachers na i-hire natin for these additional courses were already included in the 6 million pesos request of KLL? So doon po sa, kung sakali po, may plano po, mayroon ang mga teacher po doon, kung sakali, ay siya din po ang teachers, hindi po makakapag-hire doon po sa pangangailangan ng isang kurso. Pero doon po kung sakali, doon sa isa, maaari pong isa hanggang 2 po ang ating ma-hire. Dahil yun po ang kailangan. Sir, kung hindi nag-increase ang ating sweldo ng mga part-timers, at ito po ay 104.69, bakit po nag-increase ang ating budget ng 1 million sa part-timers at naging 6 million instead of 5 million? Tayo po ba ay nagdagdag ng additional faculty? Opo. So ito pong additional faculty ba na ito ang ilalagay natin dito sa ating bagong kurso na bubuksan? So, yun pong qualified po na teachers, kung sakali po na mabubuksan ang 2 taong kurso, ay tagaloob din po ang magtuturo. Sir, ito po ay BS Masscom and BS Criminology. Opo. Okay, sir. So, sir, Yes, sir. may propose na po kung sakali doon po sa unang taon, subalit doon po sa mga maghahandle po ng subject ay natagaloob din po. Yes, sir. Tayo, sir, ay magkaibigan, pero
tahasan ko po kasi nga sinasabi sa Sangguniang Panlunsod na ako po ay hindi pumapabor sa additional 2 courses na bubuksan ng ating kolehiyo. Ito naman po ay hindi lamang desisyon ng college president, ito po ay desisyon ng Board of Trustees. Nagkataon lamang, sir, na kayo po ang college president, kaya kayo po ang humaharap sa amin bilang kinatawan ng kolehiyo at ng Board of Trustees. Kaya ito po ay ito pong aking pagtatanong ay hindi pagtatanong sa inyo, kundi pagtatanong kung ano ang pinag-usapan ng Board of Trustees sapagkat tayo po ay hindi miyembro ng Board of Trustees. At ako po ay nagkaroon din ng mga ilang pagtatanong noong mga nagdaang araw sapagkat ilang beses po namin inimbitahan ng Board of Trustees dito po sa konseho sa pamamagitan po ng privilege speech ni Konsehal Don Linatok, ngunit wala pong dumalo na miyembro ng Board of Trustees. At ang sinabi po ang dahilan po ay ini-invoke po nila yung kapangyarihan na nakapaloob sa charter na bago ito amyendahan ay kinakailangan approve ng majority of the Board of Trustees. Kaya kung kami ho ay inyong mapagbibigyan at maipapasok ninyo sa Board of Trustees, panahon na para amyendahan ho natin ang charter ng Board of Trustees ng KLL. Siguro ho kayo ay maging boses namin doon kasama si Konsehala Concon Hernandez para maipush through natin ang pag-aamyenda sa charter ng Board of Trustees. Sir, sa atin pong semestral calendar, did we ask for any additional fund para po sa payment ng salaries ngayong taon na ito? Salary po ng Both part-time and full-time teachers po natin. wala po. So, we're expecting po na kung ano man po itong amount na nirequest po ninyo in terms of salaries and wages, this will be enough to cover any expected additional hours or increase in teaching load, ganito po. Sir, dito po sa ating po mga courses na available, we have ACT, BED, BSCS, BSED, BSBA, BSCRIM, and AB Communication na expected po na mapapasama ho sa bubuksan. Alin po dito ang mayroon pong licensure examination? Ang education po, ang elementary education, at saka po ang secondary education. Ito po yung BEED, Opo. BSED, at saka... Yan lang po ang may board sa atin. So, dalawa pong courses? Opo. Opo. And so far, sir, ito pong performance natin in terms of passing with BEd po, ano po ang ating pong passing rates? Para po sa kaalaman, ma'am, kagalang-galang Maria Concepcion Hernandez at kagalang-galang Avio Rocafort, ang national passing rate po, out of 50,997 examinees, BEd po sa national passing rate ay, ang pumasa po ay 25,136 at ang ating pong rate sa percentage ay sa national po ay 49.29% at sa awa po ng Diyos, ang nakuha po ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa ay 79.65%. Yun po ang rating ng elementary education. So doon po naman sa secondary education, ang examinees po natin ng national ay 47,892. Ang pumasa po ay 20,834 at ang percentage po ay 43.50% at ang nakuha po ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa sa secondary education ay 57.39%. Sir, we consider this passing rate as parang crowning glory also of Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Opo, pinakamataas po.
ngayon. And apart, sir, dito sa licensure examinations natin na matataas po ang nakukuha natin na passing rate, ano pa po yung mga pwede nating masabi na major achievements and accomplishments po natin in terms of our standard compared also to other schools and universities? So, pertaining po, ma'am, sa courses na offered sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, so doon po naman sa Information Technology Department, marami na din po tayo na graduates na maayos po ang katatayuan nila. Paano po natin, sir, nasabi na maayos po ang kanila pong katatayuan? So, ma'am, sa Commission on Higher Education po, yung pong recommendation nila, dapat po tayo ay magkaroon ng tracing strategy or tracking of graduates. So yun po, ngayon pong panahong ito, napagpulong-pulungan po ng Information Technology Department na ang graduating students po ng ACT ang siya pong kukuha ng mga data sa ating mga graduates. At yun pong 4 na taong kurso po sa Information Technology, sila po ang mag-aayos para po makita natin, matrace natin kung saan na nadudoon ang ating mga graduates, kung sila po ay employed, unemployed, or in the business. Are we talking, sir, of additional manpower for this project po? So, hindi na po, siguro po naman ay kayang-kaya ng Information Technology Department dahil isa po sa kanila na subject ay research. Kaya po tama po yung recommendation coming from the Commission on Higher Education to trace our graduates. At siguro po, ma'am, magkakatulong-tulong tayo para po mapaganda natin ang kalidad ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Are we, sir, also talking about additional equipment para po ma-implement ito? So, sa akin pong palagay, talaga pong dapat nating pagtulong-tulungan dahil we are in the modernization, katulad po ng high technology po ngayon. And is this included, sir, in your requested budget for this year? So, may computer po. Apo. Saan po siya, sir, papatak dito sa computer natin? Parang sa MOOE po siya, ano po? Opo. Pagdating po dito sa atin sa... saan po kaya siya, sir, papatak? Dito po sa IT Equipment and Software? Mababa po. Sa capital outlay po siguro mapapatapat. 40,000, sir, tama ga po? Ma'am, ayun po ay sa repair lang po yon. Pero kung ang atin pong pagpupulungan ay purchase, siguro po ay sa capital outlay po. At Tita LV, paki-direct naman po sa amin, alin po dito sa capital outlay po yung sinasabi po ni President regarding po sa atin pong additional equipment in terms of computer. How many computers are we targeting, sir, for this additional purchase? So I think we need 60 po. 60 units of computer. Tita A, saan po nakapasok ang additional 60 units ng computer ng KLL po? Under the mayor's office po siya. So, under po ng IT Equipment and Software, Computerization Project. Ito po ba yun, Tita? IT Equipment and Software, 1.2. Apo. Parang, Tita, nung tayo nagpupulong-pulong, ari po ay parang maintenance po noong ating binilihong worth 30 million. Kasi ang maintenance sa different offices ng repair and maintenance IT equipment. So yung repair and maintenance ng 30 million worth of computerization project natin, that is lodged already in various offices. So ito pong 1.2 na ito ay exclusively for the purchase of additional 40 computer units of KLL. Tama ga po? Yes. Sige po. Siguro para po mas maganda, instead of putting computerization
IT equipment and software, can we indicate po purchase in open and close parentheses for kolehiyo ng lungsod ng Lipa, 40 computer units? Madam Chair, may I also clarify kung ito po ba, Madam Budget Officer, ay pwede nating ilipat sa KLL? Ito pong IT equipment and software, pwede po ba nating ilipat ito sa account ng KLL? Lahat po ng capital outlays is centralized sa mayor's office. Pero tayo po ay mayroon pong parang internal na kasunduan that the 40 computers, the 1.2 million, is intended for procurement for KLL po. Will it be okay to specifically indicate? Wag na lang po kasi yun naman po ay different offices nag-purchase. Hindi lamang po hindi ari lang KLL. KLL, oo. So bali po, pera po ulit na incubator. Sa 1.2 po kasi na budget, sa 40 units, pumapatak po na 30,000 po ang isang unit. So we're saying na mas mababa pa po yung bilang ng amount po pala para mas marami. Ilang ka pong computers aring 1.2? Ang pagkakaalam ko po dyan, sa KLL po, maraming nagdo-donate. Apo. Yun, kaya kung saan ito, yung sa buong offices na. Apo. ang Ay, pinagyut ang namin. gusto ko po sanang malaman to realize the vision of KLL dito po sa kanilang sinasabing proyekto. Meron po silang at the back of their minds na parang expectation, thank you po sa incubator, na ito pong budget ng kanila pong computerization na sabi niyo po ay nakacentralize sa mayor's office, which is okay with us, ay meron po silang expected na magagastos po to ensure the procurement of computers. Ang habol ko lang po sana, to make sure lang po na naka-safety itong si KLL at hindi po siya magagalaw po ng ibang opisina for one reason or another, ay ma-identify ho natin that the 40 units ay exclusive po ng KLL. Now, if we're saying na we're expecting donations coming from other entities po outside, ay di ibig kong sabihin na rin, yung 1.2, hindi ho ari sa KLL. Hindi lang po yung kanila. Tsaka ngayon po na meron tayong computerization, Apo. ay malamang na i-pull out yung mga dating computer Apo. at ibibigay naman sa kanila yung iba. Apo. Kasi nga, natun tayo sa posisyon na nagkakaroon tayo ng computerization yung tatlong opisina. Apo. Permits, Apo. treasurer at assessor. Apo. Yung mapupulaw doon, pwede nating i-ano sa kanila. So, ibig sabihin, tita, hindi kanila tong 1.2. May parte sila na diyan. How Kaya much po lamang, yung part po nila dito? hindi ko lang po maanohan kasi nasa baba yung record namin ng different offices. Sige po. Ito, lump sum. Apo, lump request sum na lang amount. po ako ng kopya. Antayin po natin. Siguro po we'll skip this portion, tapos hintayin po natin yung pong portion po ng breakdown. Tumalo na lang po. Apo, hintayin na lang po namin, tita. Total naman po, dalawa lang naman ho ang ating isasalang. So if we can request po sana may akyat din po ngayon, para po mapagbigyan po natin yung breakdown po ng sa computers po ng ating KLL. Sir, on top, may question ka sa computers, Councilor Avior. Wala. On top of the vision po ninyo na for tracking and monitoring and the upgrade of your computers sa ICT, ano pa po yung iba pa pong masasabi po natin na naging achievement and accomplishment po natin in terms of our colleges po? So para din po sa kaalaman ng lahat, tayo po ay sumali sa competition sa Regional Quiz B. Out of 44 colleges, tayo po ay nakakuha ng 8th placer. Pangwalo po tayo sa 44 na colleges. Ano pong course ito, sir? Education din po yan. Sa education din po siya, opo. Ano pa po, sir, on top of those you mentioned, meron pa po ba kayong gusto pa pong i-share sa amin na naging achievement din po? Sa ano po, sa... How about, sir, overall, sa buong estado po ng KLL as a college?
In terms of accreditation, yung kanina pong na-mention po ni Okay. Councilor So, Abior. ma'am, kami po ay nag-move na rin po sa accreditation. At para po sa inyong kaalaman, tayo po ay nabisita na ng accrediting team ng ano po, local colleges and universities last November. So tayo po ay binigyan nila ng recommendation to uplift our college. Sa isa pong napakaganda din pong masasabi namin sa inyo, mga taga KLL, na Apo. nag-move na po tayo doon sa accreditation. Accreditation. And paano natin, sir, na measure yung, ano po ba yung nagiging sinasabi po sa atin ni accrediting team? Parang pass, fail, gayong po, or meron po siyang ranking, ganyan-ganyan? So meron po tayo, katulad po ng qualification of our instructor. Apo. Okay. So ano po siya, sir? Parang nilalagyan po siya rank 1, 2, 3, or parang pass, fail lang po siya? Level by level po. Level by Opo. level. And this starts with level Level 1 po. level 1. Ang pinakamataas po, Level 3 po. so level 1 is the lowest and level 3 is the highest. Tama po. Ito pong leveling natin na ito, nung nagpunta po sila sa atin, meron na pong output or parang we're just starting po? So sa tunay po ay talagang starting pa po ulit tayo. Tayo po yung nagsimula pa lamang. Apo. So sa mga binisita nila, sir, wala pa silang recommendation kung alin dito yung we need to improve on and we need to focus on. So inorient po kami sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa Opo. at kami po ay doon sa kanilang recommendation. Kami po ngayon ay awa ng Diyos ay nag-move na ng mga kailangan. Also, they have a list of recommendations. Orientation lang po ang inano sa amin. Nag-conduct po ng orientation ang CHED. Di wala pa pong parang output na... Pero may mga lista na din po sila ng 10 areas. Meron na pong... Pwede kayang makahingi po kami ng kopya, sir? Opo. Apo, kami po'y... Makakahingi po kayo sa amin ng, Opo. ng areas po. Pwede po sa Lunes. Sige po, sige po. Dito po sa mga recommendations na ito, ano po ang sa tingin po ninyo ay nangangailangan po ng additional na funding? Nako, ang research po. Research. Research, saka Opo. po yung equipment po. Sir, So, I nag-move understand po tayo. kung research, pwede siyang ipasok doon sa development program. Tama ga po? Or meron po siyang So meron po separate na talaga tayo component? nasa research na, ma'am, nakalagay po diyan ay 100,000. So nag-ano po kami ng 150 gawa nga po ng accreditation. Apo. Pero ma'am, sa tulay po, pag ang pupupulungan po natin ang accreditation, ay medyo po tayo ay Hindi pa po masyado makakuha ng... little by little po mag-move tayo. Apo. Hindi po naman biglaan sa pagtutulungan po ng bawat isa. Sir, makasingit lang po ng konti tungkol sa research. Sino po ang research in charge sa KLL? Si Dr. Rocafort po, Justina Rocafort. Pero wala po tayong research department sa KLL. Wala po. Pwede, Research officer po meron. hindi po ba pwede po bang ipakiusap sa inyo kung inyo pong titingnan na maganda, maipasok sa Board of Trustees na makapagbuo tayo ng research department ng KLL? Isa nga po sa kailangan ng isang institusyon ang mayroon pong Yes, sir. Kasi halos lahat ng schools ay meron ng research department. Ngayon, kung isang tao lang po, research officer lamang, pasalamatan natin si Dr. Rocafort sapagkat kahit nag-iisa siya ay ginagawa niya ang lahat. Kaya lang mas magiging epektibo po ang ating research kung palalakasin natin ito and we will make it as a department o makakaasa po kayo. so that we can allot a higher budget for research in KLL because this is very important. And sir, with regards to equipment, aside from computers, are you planning to purchase multimedia? So, sana nga po, Gusto niyo po bang mag-purchase ang KLL ng multimedia? kailangan po natin. Pwede po, talaga. ito po ba ma'am, multimedia ay classified under IT and software equipment sa capital outlay ng Office of the Mayor? Pwede po bang ito i-classify under doon? Dito po sa IT equipment and software, pwede po bang ipasok doon yung mga multimedias? Pwede po.
Kasi ma'am, ang aming, katulad halimbawa ng ating mga building sa KLL, para naman po hindi puro whiteboard o cartolina, Manila paper ang presentation ng mga estudyante. How are we going to make a good and pass the accreditation and achieve the vision of KLL if the students are presenting in Manila paper form? Mas maganda po, mas marami tayong mga new technology so that the students can maximize the use of this technology available in KLL, and they masasanay sila in presenting para naman po makalaban din tayo. Not only the passing of the LET, because that is written in nature and in character, but how about the actual performance of our teachers inside the classroom? Iba po kasi yung written, pinagmamalaki ko yun, ako po nasa EDUC. Kaya lang, iba pa rin po yung skills dito po sa intellectual na ginagawa ng ating mga estudyante. Dapat pareho po meron. At saka siguro sir, suggestion ko rin, mapag-aralan nyo rin sa Board of Trustees yung structure natin sa mga part-time. Kasi sir, sa ibang school, meron tayong mga classification, lecturer 1, lecturer 2, professor 1, professor 2, so that magkaroon po ng standards at levels yung ating mga part-time. Hindi pare-pareho ang sweldo. Yun po yung gusto natin, i-professional ang KLL. Hindi pare-pareho. At punan na natin, sir, yung mga bakanting posisyon, pa tayo nyo pang punan. Para naman, sir, merong mga magtaas at may ma-promote. But sir, ayaw nyo pang punan. Ipasok nyo, sir, sa Board of Trustees. Kung ako, sir, ay member ng Board of Trustees, marami. Merong mga vacant positions. Nakatago yata. Tago. Wala naman nakatago. Doctor, please clarify. May bakante po bang mga posisyon? Sa tunay po ay nagre-recommend po kami palagi. Opo. Pero meron po bang mga bakanting posisyon? Meron po. Yan. See 5 vacant positions dito po sa... Yan, Madam Chair. I'm talking of that 5 vacant positions. Now, there are possible candidates for those 5 vacant positions. Pag na-promote natin sila, yung may iwan na bakante nitong 5, pwede rin nating itaas ang mga teachers ng full-time naman at regular. So, ang dami nating dapat gawin. Ipasok natin sa Board of Trustees. Ginawa po naman namin. Ibig sabihin, hindi pinakikinggan ng Board of Trustees ang sinasabi ninyo. Kaya nga, sir, amyendahan na natin ang charter. Ay, naku, mamaya pa yun. Sir, mabalik po tayo doon sa computer. Saan na po ang ating pong datos? Sige, sige. Baka naman ho, mayroon na ho nakapasok doon sa 1.2 na ating ID ating sisilipin na. Available na pa, Tita LV? Ang 1.2 na yon, kung sino yung may pangangailangang opisina Opo. ng mga computer, Apo. siya namin pina-priority. Pero wala pa po siyang breakdown Wala pa po. as to what offices Wala pa po. are to be used. provided Wala po nitong natin. So, ma'am, sana naman ay tirhan nyo ang KLL para may bago, hindi yung tira-tirahan. Oo naman. ang kasi sa akin, ma'am, if we see that there's a need for ensuring that KLL will get the new computers by next year at hindi siya kasama dito sa 1.2, hahanapan po namin siya ng ibang paglalagakan na pondo. Pero kung arihong sa 1.2 ay masisigurado ho natin na yung pong request po ng kay KLL na additional computer ay nakashoot na ho doon sa 1.2, hindi na ho kami maghahanap pa ng iba. Ano ho kayang magandang gawin? Siguro po, mag-uusap kami ng city administrator. Apo. I-inform namin ng local chief executive Apo. kung ano talaga, kung saan talaga itong priority maibibigay. Yung 200, ibigay nyo na sa kanila. Marami ng computer na mabibili yun at saka multimedia. Pwede na. Pautay-utay. Usapan lang. Pwede. 200,000. Okay, so maliwanag po sa KLL na yung pong sinasabi po ninyo na
vision ninyo ng tracking at saka po yung upgrade ay nakahinge pa po sa contingency na maaprubahan po kayo. Unless otherwise, makumbinsi po namin dito at makakaasa po kayo na yun po ang magiging move po ng inyo pong representasyon dito sa Sanggunian, that the 1.2 be specifically allocated to KLL for the improvement of your computerization dito po sa ating pong paaralan. Tita, magkano gaho ang pinapatakan ng isang computer sa budget ho natin? Kasi kung ari pong 1.2 exclusively for them, 30,000. 30,000 po. So, kung 1.2, that's automatically 40 units po talaga. So, if ever po, ay talagang exclusive lang ho dapat sa KLL itong pondo na are. Marami pong salamat. Another question, sir, pagdating ho doon sa research and development, you have allocated 150,000. Ariga po, kapag ho, paano ho gaari ang breakdown na re? 150,000. How do you intend to make use of this to ensure that we can reach the standard set by the local colleges and universities? So ma'am, ang research and development po ay sa plano po ng IT ay papasok po doon creation of investigatory project. Yun po ay sa kanila po sa sa gagawin po nila na tracking or tracing our graduates. Saka yung dapat din po itayo ay magkaroon ng institutional research relevant to the course offered by the college. So this will be used mainly, sir, for office supplies? So, kailangan po. Opo, yung di ba parang kapag gumagastos tayo, we can either allot it for traveling, for office supplies, for ganyan. So how do we intend, sir, yung 150 na yon? So, minsan po, pagka po ganan, katulad nga po ng may recommendation po ang CHED, so sila po ay bibisita dito. Opo. Isa din po yun sa pwede nating kuhanan sa research po. So parang pagkain. Parang pag nagpunta sila, ano po yung bayad po sa kanila or what? Kasi ang kailangan din po natin yung instrument po for gathering data. Instrument, sir? Opo, katulad po noong mga questionnaires. Yun, pasok po opo. yung doon. Opo. So magkano, sir, yung mga questionnaires out of the 150 po natin? Ma'am, ibibase din po namin yun sa preparation po kung ano ang magiging research. Kung ano po yung research. Pero wala pa po kayong identified na mga materials na parang intended na already to allocate to the 150? Sa kasalukuyan po ay kami pinagpaplano pa. Alright, noted, sir. How about, sir, yung extracurricular activities para po kompleto na tayo dito sa projects? So ma'am, sa extracurricular activities po, papasok po diyan yung taunang pagdiriwang ng buwan ng wika. Ano pa, sir? Dahil po yun po yung extra, yun pong nutrition month, yun pong pagka po September yung IT week, ang education week po, September din. At bukod po sa education week, kasama din po doon ang World Teachers Day. Sineselebrate din po natin sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Ang BSBA week, ang ating pong Biglakasan or Sports Fest, at saka po yung ating mga programs and activities when it comes to cultural presentation po. Can we be furnished the ledger of the projects of KLL? Ito po ba hindi natin pwedeng i-itemize na lang? Halimbawa, sir, total andito yung ledger. Halimbawa, sir, extracurricular activities. How much is the budget for education? How much is the budget for sports? How much is the budget for and so on and so forth, sir? Sa buwan po ng wika ay nag-allotted po kami ng 20,000. Sa nutrition month po ay 20,000. Sa ito po yung department, IT department. So, nag-allot po kami ng 50. Ma'am LV, pwede po ba natin i-itemize yun? Halimbawa, extracurricular activities. Under the extracurricular activities, naka-itemize yung 450,000? Mas maganda nga pong ganun. Extracurricular, kumbaga kung hindi man namin ini-include dito, meron silang isinabit sa amin na itemize.
Sige, ma'am. Siguro, ma'am, pwede rin namin ilagay dito sa budget Opo. yung itemize ng extracurricular. Opo. Kasya yun, sir? Yung mga sinabi, 20,000, ganyan-ganyan. Eh, ang budget lang po natin for extracurricular is 450,000. Hindi po ba kayo naghahangad na magdagdag ng budget dito? Ay pinagpakakasya na po namin dahil Paano, sir, natin ma-attain yung gusto nating vision? Kung parating ang budget natin maliit lamang, anong mga innovations ang ginagawa ng KLL pagdating sa mga extracurricular activities? Kasi, sir, parang nakikita ko, may iba pong mga organizations and groups, even the departments are having a hard time in finding a budget doon sa ibinigay natin sa kanila. Because, aminin natin, kulang. Eh, maraming lumalabas ng mga iba pang activities ang kolehiyo at ang mga departments sa KLL. Ngayon, paano po natin masusustain yung mga activities and projects ng mga departments sa 450, tapos gusto niyo pang magdagdag ng panibagong kurso, 2 pa? Pagkakasyahin din natin dito, ay di may Criminology Week, tapos may Mascom Week, tapos may iba pang mga organization dyan, dalagyan din natin sila ng pondo, hindi nakakasya silang 450. so tayo po ay magtulungan para Sir, po. paano nyo, sir, ginawa tong 450? Ito po ba ay hiningan natin ng project proposal ang mga deans at saka ang mga student, kasama, sir, dito ang student organizations? So sa student organization po, Hindi, sir, kasama dito. hindi po. Sa ibang account, sir. Opo. Sige. Sir, dito sa extracurricular activities, meron po bang calendar of activities ang bawat department sa kanilang bawat department? Meron po. And all these calendar activities has respective budgets. Opo. Yun, hindi po ba sila naghangad ng mas mataas na budget? Ay, pag tinanong ko po ang mga ari, sasabihin ng mga ari, kulang ang budget. Hindi po ba naghangad? Ay, ilang taon na po ang 450,000? Siguro, sir, masubmitan kami with the indulgence of the chairperson the calendar of activities of the departments in KLL and their proposed budget for their activities, part of the document that we will be needing to study the budget of KLL, whether we will increase or we will retain the 450,000 for extracurricular activities. Noted po. Alright, sir. I noticed that in the ledger for this activities po na extracurricular, 1/4 of the budget is spent for total of expenditures for the rental of sound system at saka po yung tent. Hindi ka po ari provided ng ating engineering office. So hindi po. Ano po, sir, ang requirements ninyo ng tent na to and the sound system na hindi po kayang i-provide ng engineering office natin at present? Katulad po, ma'am, ng ating commencement exercises. Apo. So, talaga pong kami ay rumerenta po talaga kami ng collapsible tent. Opo. At saka po sound system dahil pagka po naman graduation at ang ating sound system ay mahina ay hindi po talaga maabot sa dami po ng ating graduates. Sir, yung pong hinihiram ho natin, meron ka kayong specifications kung ano po yung requirements natin itong sound system na are. Kasi sa akin nung palagay, sa pagrenta ho natin ng isang taon, ay pwede na ho tayo makaprocure ng isa hong gamit na garine. I don't see any reason why we shouldn't be able to provide such thing in the City Hall considering that KLL is a permanent institution. Diga po, ang siguro pong mainam ho nito ay makapag-recommenda ho kami sa engineering na sa dinami-dami ho ng mga purchase ho natin ay this is a cost-saving mechanism. So can we be furnished, sir, the specifications of your requirement for the tent and
and likewise for the sound system, so that this can be included in the proposed budget for the procurement of additional materials for the engineering. Noted po. Thank you, sir. Sir, in terms of, unless you have further question, Councilor Flor? Sir, clarification, sa 450,000 kasama pa ang graduation? Hindi po. Akala ko kasama pa. Hindi Sige po sir, kasama. yung graduation expenses. Hindi po. No more. In terms, sir, of student and faculty development programs and activities, nandito rin ka po yan. Sir, how did we spend the 1 million po last year? So, dinivide po natin ang student and faculty development programs and activities. Yung po ating college graduation, nag-alat po kami doon ng 250,000. So, yung po student training seminar po, 80. Faculty development po ay 80. So, yung po ng ating campus journalism, 50. Environmental programs and activities, 50 po, 50,000. Community extension program and activities, 50,000. Yun pong NSTP program and activities, ROTC Reserve Officer Training Corps at saka CWTS Civil Welfare Training Service at CWTS Scouting, 180,000. Naglagay din po kami sa Campus Ministry Program ng 10,000. Club Assistance Fund ay 70,000. Sports Development Programs and Activities, computation from other state universities and colleges na 180,000. Kaya po pumasok doon ang 1 million. Yun Sir, po ay special project. Sir, 80,000 for student development? Student development po, 80,000? Student training, seminars, workshop, and competition po. So 80,000, sir. Opo. When we talk of student training, competition, ano pong mga kalimitang pumapasok dito? Yun po nga, seminar and workshop po. Ng mga estudyante, sir? Of the 80,000, kasya yun? For 1 year? For seminars, trainings, and workshops of students? Selected lang po naman. Ha, sir? Selected, gifted students. Sir, hindi ito ay tulong natin sa mga estudyante na gustong mag-seminar. Not necessarily lahat ng estudyante. Okay, sir. Ito, sir, 80,000 for faculty development. Ganun din, selected faculty members na-attend sa mga seminars. Depende po sa invitation na nating natatanggap. Okay, sir. Yung club, sir, na 70,000, this is for all the clubs in KLL? So, naglagay po kami din ng 5,000 po each. Each club? Opo. Sir, 14 clubs po. sino sir ang nag-ano ng 5,000 na yan each club? Yan sir ba ay consulted with the Student Council Government of KLL that they should request all the club organizations in KLL to submit a budget request of all the activities of this club so that it will be deliberated by the Board of Trustees and be finalized to be submitted to the Finance Committee for approval of the budget request. Ito po ba ay kinuha na natin sila ng mga... Ito po ay ano, yung sa clubs po ng iba't ibang... Paano natin, sir, ma-encourage ang student empowerment with the 70,000 pesos for all the clubs in KLL? May we know, sir, how many clubs do we have in KLL? 14 clubs po. See, 14 clubs of 70,000. How many seminars each club per year? Ayaw niyo, sir, magdagdag? Nahihiya kayong magdagdag, sir? Hindi naman po. Gusto niyo magdagdag? Magtulong-tulong po tayo para po sa ikagaganda ng bawat isa.
Sige sir, sasabihin natin sa Board of Trustees, sabi ni Doktor, magdadagdag kami ng budget para dito. Hindi sir, ito kasi sir ay, dahil tayo nagtuturo doon, ay nakikita po natin ang pangangailangan ng mga mag-aaral para dito. Hindi naman po pwedeng ang mga mag-aaral nag-aaral lamang sa four corners of the room. We need to give them the education that they need. Not only inside the classroom, but also outside the classrooms. And seminars, workshops, and activities of the clubs helps them to improve their skills. Kaya siguro sir ay hingi kami ng aktual na pinagkakagastusan at mga activities ng KLL pagdating dito sa students and faculty development programs and activities. Ito na pala. Actually, sir, dun nga po sa actual, nakita ko rin marami tayong mafi-free up na account pagka inalis natin yung sound system at saka po yung collapsible tent. So, we can perhaps allocate those na mafi-free up natin to additional funding po ng mga organizations. I notice, sir, wala pong school paper ang atin pong KLL. Meron po. Saan niyo po kinukuha ang budget? Sa printing pa. Under ng printing. Hindi po siya under ng students and faculty development and activities. Opo. I see. Sir, saan dito sa printing? Ito pong printing and binding expense? Opo. Magkano po dito, sir, ang naka-allocate sa school paper po natin? Siguro po yung nasa mga 100. 100 po. For a frequency of how many issues per year or per semester? 2 issues po yan. Minimum po dahil required po yan ng Commission on Higher Education. Yes. So, dalawa po kada isang semestre? Dapat po talaga ay dalawa. Apo. Pero ito po ay nai-release po natin itong dalawang ito ngayong semester. Ongoing po yung for the next year po yung yung ngayon. For the next year po yung? Yun po ngayon namin. I don't understand, sir. So yun po sa amin ngayon dito po sa 100,000? Sa publication po na ito. Apo. Ready po kami sa for the next year po para po maiano yan namin. Para po makapag-release po ng dalawa for the next semester. Opo. So covered pa po niya, sir, yung second semester, tama ga po? Opo. So with the second sem, isa. Opo. Tapos with the first sem ulit, Isa po. isa again. I see. Itong nakaraan, sir, this 2012, how many issues have we released for the year? Yun po yun sa publication? Apo, yung ngayon po. Ngayong taon, 2012, sir. January to December, how many issues have we released? So ma'am, yung pong isa namin ay for for processing pa po. Opo. Para ihabol po doon sa Opo. second sem. So, sir, Opo. 2012, January, December, wala tayong na-release even one. Opo. Noted, sir. So, whole 100,000, we're expecting to be released by next year Sa publication pa. sa publication ng printing and binding Opo. until March. Opo. Alright. Or 50 po pala, 50, sorry. Kasi 50 kalahati, 50 sa isang taon. Yes, ma'am. So, Counselor Avier? tanong lang po gawa ng, alam nyo kaya matanong si Konsehala rito, siya isang manulat sa aming kapanahonan sa Lasal. So ma'am, sir, ito pong school journal na to ay how many copies do we print per issue? Isa lang per student. 1 copy po per students. Lahat, sir, ng estudyante, may kopya? We are talking here of how many students in KLL, sir, as of the moment. So as of the moment po, we have 5,700. All the 5,700 students of KLL has a copy of our school journal or school newspaper? Hindi naman siguro, sir. Papatak po na 8 piso lang ho ang isang papel kapag ho lahat ibinigyan natin.
Tama ka po. May opisina po ba tayo sa KLL na in charge sa sa itong Meron. campus journal natin? Meron po. Mga estudyante po to, di ba, Opo, sir? opo. Wala, may budget po ba silang ibinibigay sa atin na proposal para doon sa sinasabi natin ilan ba dapat ang i-print nila per issue? Meron po. Sir, ngayon ilan na na-print natin per issue ng newspaper natin? Kasi nakakakita ako sa bulletin board ng newspaper. Pero wala akong nakikita ng estudyanteng may hawak ng newspaper. Kaya tinatanong ko, sir, ang nakikita ko lang ay yung nandun sa bulletin board. Kaya binabasa ko sila dun sa bulletin board. So di yun po ay hanggang sa ngayon nga po ay inaayos pa po yung yung Maganda kasi, sir, na marami tayong kopya noon. Maglagay tayo sa KLL sa mga buildings, bawat floor ng isang area na nakalagay na sila dyan para mga estudyante pwedeng kumuha kung gusto nila magkaroon ng kopya. Ito po ang ating school newspaper. So that it will be open to feedbacks, comments, and suggestions of the readers, whatever the issue or the topic in the newspaper na meron po tayo. So noted po. Yes, sir. Makakaasa din po na tayo ay magtutulungan sa ikagagaling po ng Kolehiyo ng Oo Luzon. nga, sir. Dapat pagandahin natin ang KLL. Kaya, sir, wag naman ganitong budget lang. 1 point something, 1.6 for the projects. Mababa po. Further question from the maintenance and other operating expenses. Sa-isahin ba ito natin, Counselor Avior, or ano lang? Sir, sa akin lang, sa internet expenses, parang ako po yung nabababaan, 76,000. Ay, ang ilan gahong ektarya ang KLL? Nasa 4 hectares po tayo, yan. ana. Opo. Ilan ng opisina ang mayroon sa KLL na mayroong kailangan ng internet connectivity? So yun pong computer laboratory meron po. Ilan pong units ng computer nasa computer lab? Ma'am, 30 po. 30? Ay, ako po naliliitan kasi sa 4 hectares ho ninyong capacity ng area, 76,000, ay mas malaki pa ho ang pondo ng opisina ng mayor sa internet, 100,000. Ay kung ikukumpara naman ho ang bilang yata ng offices na nandoon at narito, yung gayon nasa bilang ho ng opisina, o yun ga po ay one-time connection laang. One-time laang po. Tita, one time lang. Ay, di pa pwedeng bawasan na sa mayor. Ha? Wag na po. Hindi lang, ako lang po ka. Ay, internet expenses po ng... Hindi, mas mababa naman ng CPDO. 56,000 lang sila na internet expenses. Yun lang po ay, unless na lang sasabihin yung nakakasapat ho sa inyong 76,000, pero kung bilang ho ng computer, parang baka naman ho hindi lahat rin may internet. Salamat. Network po. Naka-network na ho kayo. Ay baka ho pa pwedeng turuan ho sa computer ng mga nasa City Mayor's Office ang pag-network. Baka ho pwedeng gayon ang mangyari. Di nga tita, kasi yung isa 100,000 sa Office of the Mayor, dito ho sa KLL 76,000. Ay tihamak naman ng mas malaki ho ang siniservice na internet facilities sa isang eskwelahan kaysa po sa isang opisina. Ay di isang cost-saving mechanism din ho. May dagdag natin sa scholarship program dahil hinahanapan pa ho natin na 50 million pa iyon. Ano po? Tsaka gaano kadalas po gumamit ng computers ang KLL? Ma'am, 30 units lang ang computer natin sa KLL. So yun po working as of Pero ilan ma'am ang units natin? total units sa laboratory, sir, we have 50 50 units, plus 10 po sa annex, sa total of 60 60. units. Working ho lahat, are. Hindi po lang. Ilan ho ang working dito? Siguro, sir, 30 to 40. Kalahati. 30 to Ay, ba't pa ho natin tinatago yung hindi pa? Di pagbakal bote na ho natin 30 pa. Dagdag lang ho ng pupunasan, nagabok. Ma'am, ilan ang estudyante natin ng KLL na gumagamit ng computer? Sa IT po, we have 2,900 2,900 students. students sharing 30 units of computer. Siyempre, nagamit din ang EDOC po ba nagamit din ng computer? May computer classes din po sila. So, nagamit din po sila ng computer lab. So far po, hindi po kami gumagamit doon sa IT. May iba po tayo, sir. May isa pong unit. Isang unit. Sa education, isang unit.
Sa BA kaya, sir, sa BA po. Wala po sa laboratory, sa multimedia room lang po. Yes, ma'am. Yes. Honorable. Lahat, sir, ng classroom ng BA may Yes, sir. We have multimedia. 6 classrooms. We are equipped with multimedia facilities through our own initiative. So therefore, What do you mean, sir, your own initiative? Ah, Hindi ho namin pinondohan? hindi ha. Dati lang po sa... That's the time wherein some of the projects done before by the students-initiated projects. Bay, buti po naman nakatulong pang estudyante sa paaralan. Ano po? Yes, ma'am. Because we believe, of course, the delivery of the instruction should be state of the art or high tech. Pero sir, yan po ay matagal na. Yes, sir. Dahil ngayon, pinagbabawal na natin yung Fund drive. fund drive sa KLL para lang po nakalagay sa record. So yan, sir. Kulang tayo ng computer sa... Tamang-tama, tita, i-ring 1.2 natin, ano? Marami naman nga pong ipupull out sa treasurer. Baka makadagdag lang doon sa 30 hindi na nagagamit. Panahon ni Kopong-Kopong pa yata yun, ma'am. Kaya natin papaltan. Ay, paano sir yung ating Mascom Lab? Ay, kailangan din yan ng computer, diga? Magdadagdag na tayo, paano tayo bibili ng computer sa Mascom Lab? Ganda na lang po siguro, Tita LV. Paki-estimate naman po ng mga computers na nangangailangan po sa ating pong mga opisina dito. Kasi kung ilalabi ho namin talaga aring 1.2, ay mawawalan ho naman yung mga naririto. Gusto ho namin malaman ilan yung karagdagan pa. We just want to make sure na mapoprovide po yung needs ng kabila nang hindi ho naapektuhan yung needs naman ng nasa kanan. Ano po? No further question on the rest of the expenses, except for the repairs and maintenance of the school building. Hindi ka po centralized, Tita LV, sa GSO? Ma'am, kasi iba yun sa kanila. Pagka nangailangan sila, biglang nag-brown out yung nila, kailangan, may bili agad sila kaysa pupunta pa agad sila sa GSO, magsasabi, mas maganda na sa kanila na yung lahat ng repair doon. Noted po. The 750 is enough to answer for any repairs, maintenance? Yes, ma'am. Wala naman pong nag-leak na pag naulan, sir? Wala po namang natulo doon. Wala po. Pero sir, merong mga classroom na walang tubig. Mga CR na walang tubig. Kaya nga po, tayo ay... Dito natin gagastusin, Opo. sir. Yan po ang talagang... Kaya po kami ay nagdagdag ng bahagya ay para po tayo ay sa mga repair ay may magamit. Sir, sa tanong lang, ito po bang annex natin ay ano po ang nandyan ng mga kurso? So, sa atin po sa annex, yun pong dati natin na education building, yung pong first floor at second floor. Ang nag-occupied po noon ay ang ACT. 10 pong section sa umaga at 10 section sa hapon. Pero yun pong ating 4-story building, yung pong second floor ay occupied po yun ng PE teachers at saka po yung kanilang lecture, doon po ginaganap. At yung pong ating third floor ay sa education student Lahat, first sir, year. ng PE sa annex na? Opo. Hindi po ba kaya doon ng isang course? Para hindi lahok-lahok ang mga teacher? Lagay na natin doon ng isang course. So siguro po Ang isang ay sa, department? siguro po kagalang-galang. Pag-usapan nyo, sir, with the deans. Opo. Kung po pwede na... Isa na lang? Para mas efficient. Hindi na pauli-uli pati mga teachers. Suggestion ko lang, sir. Ay siya, noted po. Salamat, sir. Sir, in terms of no further question on the expenditures, meron pa po kayo? Other MOE, sir. At po yung other MOE natin? 1.5 million. Wala na lang, di ba yun? Dito kayo, Papa. Saan, sir, natin ginagamit yung 1.5 million ng other MOE? Ito po yung honorarium po ng BOT at saka po ng ROTC po natin na nagtitrain po sa atin sa... Magkano, sir, ang honorarium ng BOT?
Kami pala ang nagbibigay ng budget sa BOT na nagmamatigas, ayaw umattend sa patawag at imbitasyon ng Sangguniang Panlunsod. Pwede kang bawasan ng honorarium ng BOT. Matira na lamang yung kay Konsehala Concon. Kahit po bawasan din, wala akong Magkano sir ang honorarium ng BOT? 8,000 po kami. quarterly. Quarterly. Kailan sir tuwing nagmi-meeting ang BOT? Quarterly rin po ba? Minsan po ay pagka po may biglaang kailangan urgent, nagpapatawag po. Pero sir, on a quarterly basis, nagmi-meeting ang Board of Trustees. Opo. More than quarterly. More than quarterly. Gusto po kasi ni Councilor Aver din sa BOT. Hindi sir, ako lang curious kasi, hindi namin magalaw ang kolehiyo because of the charter. The charter is very strong. Pwede naman natin i-amend ang charter. Wala naman. Unless it is recommended by the BOT. Specifically stated in the charter of the Kolehiyo ng Lungsod. Sir, isa pang tanong. How about the handbook? The student handbook of KLL? I haven't seen any student handbook in KLL. So, amin pong ginawa noong pong kami magkaroon ng orientation ng last July, kami po ay naggawa noong leaflets po. I-discuss po namin doon yung overview po ng lahat po ng policies po ng Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Yes, sir. But do we have a copy distributed to every student? Yes, with- of the na-distribute po namin nung magkaroon po tayo ng orientation. Opo, lahat po sila. Opo. Ito sir, sinag-uusapan natin ay yung maliit na pamphlet na isinama rin nyo na yung lahat. Sinama rin na po namin yung policies po ng school, norms and policies po ng school. How about the rules on with regards to faculty? Do we have a handbook for the faculty? So, yun po sir ay siguro po ay aming ipaplano dahil pinakamaganda po talaga na tayo mayroong talagang Handbook for the faculty. student handbook na doon po lahat ang teachers pati po yung policies po ng college up to the present. At saka po yung guidelines on sa ating din mga teachers. Nandoon yung code of ethics ng teachers, andun yung rules for the teachers, the penalties for the violations. Para po pag sir may mga teachers tayo na biglang naparusahan, hindi naman sir magtatanong, bakit kami pinarusahan? Wala namang grounds. Para may basihan sir. Noted pa. Kasi sa ibang school sir, meron na silang manual for teachers, for students, and so on and so forth. Ang dami pa sir natin dapat gawin, tapos gusto niyo na magdagdag ng panibagong kurso? Wag muna. Kaya nga po tayo magtutulong-tulong. Sir, ito po bang repairs and maintenance ay pagdadagdag ng bagong building sa KLL? Hindi po, repair and maintenance po yun sa lahat po dapat na i-repair natin. Paano sir yung dalawang bagong kurso na bubuksan natin sa KLL? Saan po natin ilalagay ang mga bata noon? Yung dalawang kurso, sir, na bubuksan natin, saan natin, sir, ilalagay ang mga bata kung hindi tayo magtatayo ng building? So, yun pong ating library, yun po ay classroom. Tayo po ay ginawa po nating pansamantalang silid-aklatan. Subalit, kung sakali po, ay maililipat po natin doon sa bagong building, sa 3rd floor. Para po mababakanti po yung dalawang rooms, saka po yung sa baba. Sir, ang criminology, kailangan natin dyan ng crime lab. Mahal ang mga equipments ng crime lab. Paano sir ang ating purchase ng crime lab equipment? So siguro po magbubukas na sir tayo ng course kahit wala tayong crime lab? Siguro po Speech ay lab? little by little po ay... Ay di wag muna nating buksan. Tayo muna sir ay little by little ayusin muna natin ang foundations and mechanisms. And if we are ready, let us open these 2 new courses in KLL. June. Sir, pwede kang, ito gang 6 million ay pag binawasan namin, may part-time na mawawala ng sweldo. Baka kasi nagdagdag ng 6 million para doon sa bagong teacher na i-hire natin. Huwag na pong bawasan. Hindi sir, ang tinatanong ko, ito po bang 6 million? Kasi sir, 5 million ang budget natin last year. Ito po bang 5 million na ito ay for all, ay kaya tinanong ko kay sir kanina kung ang 101 na existing. Ngayon, kung ito pong 6
ginagdag nating 1 milyon ay ipandadagdag nating pansweldo doon sa bagong teacher para sa BS Cream at saka sa Mascom, hindi muna namin nalagyan ng budget para hindi tayo makapag-hire ng faculty doon. Di po yung mababawasan po naman sigurado ang ating 2-year course. Bakit, sir? Bakit, sir, mababawasan ang 2-year course? Isasakripisyo niyo yun para lang sa BS Cream at BS Mascom? Hindi po, magkakaroon po naman tayo ng screening diyan. At hindi po marami ang ating kukuhanin kung sakali po. Hanggang 100 lang po to 150 dahil ang course po iyan ay board. Yes, sir. Board nga. At mahal ang tuition nito sa ibang school. Saka dapat po talaga diyan ay screen natin ang curriculum, ang kanila. Meron, sir, teacher na kukuha ng 104.69 na magtuturo sa pagkapulis. At meron kukuha na magtuturo sa Masco, mga call center agents with 104.69 pesos per hour. Opo. Ha? Di ka, sir. Kaya dapat ayusin niyo muna ang sweldo ng ating part-time. Ayusin muna natin yung loob bago namin. Kaya, sir, I would like to request a list of part-time teachers. Listahan lang, sir. And then their corresponding salary for the month and for the year. Para po makita natin kung yung 6 million ay doon sa existing o may dinagdag tayong teacher o pinoporsin natin na magdadagdag tayo ng teacher para doon sa 2 kurso na bubuksan natin para hindi muna namin pupunduhan. Improper forum. Sige po. Noted po ang mga manifestations ni Councilor Avior and nire-remind din ho natin siya na meron ng proper forum para ho kanya pong questionin po yung 2 additional courses, and if he wishes to, he can also move for a moratorium on the implementation of this particular course. I will do that, Your Honor, and I would like to make a manifestation. The reason why I am doing this kind of questioning is because to find out whether the 1 million increase for the salaries and wages of part-timers is an assumption that there is also an plan for KLL to hire additional part-timers for the 2 existing courses in KLL. Yun lang naman po. Maraming salamat po. Noted po. Actually, with a budget po of 36,758,000, ang talaga hong pondo lamang na ginagastos po ninyo ay nasa 11 lamang dahil po meron kayong income na 15 million. Kaya po, nais ko lang pong balikan ng kaunti yung income po na projections po ninyo. You're saying that we now have 5,700 plus students in KLL, and next year po, ano ka pong ratio natin ngayon ng lipenyo to non-lipenyo dito po sa KLL? So, para po sa kaalaman ng lahat, ang atin pong lipenyo ay 62% at ang atin pong non-lipenyo ay 38%. 38% po, or mapatak na almost 40. So, ilan ka po ang targeted na number of enrollees po natin sa susunod na taon? Kung ilan po yung, ang ginagawa po natin, kung ilan po yung gumraduate existing, in po ang ating tinatanggap. Halimbawa po yung 1,400 ang gagraduate. Opo. So, 1,400 din po. Ilan sir ngayon itong non-lipenyos na 38%? Ang atin pong non-lipenyo ngayon ay 2,175 at ang atin pong lipenyo ay 3,527. So we're expecting po sir an increase in the number of non-lipenyos from 450, 175, additional 275 non-lipenyos. Sir, magdadagdag po ba tayo ng tuition for non-lipenyos? Do we have a plan to increase the tuition fees for non-lipenyos? So, sa panahon po ngayon ay wala pa po. Maraming salamat po. Pero do we intend to increase it by next school year? Depende din po sa board natin. Yan, sa board. Sige sir, maraming salamat po. Pero sana wag na. Makipag-negotiate na lang po tayo sa ibang cities and sa ibang mga municipalities na may mga estudyante sa atin. Magbigay ng subsidy. That they give subsidy to their students. Nang sa ganun naman, sir, ay mapondohan din yung kailang mga estudyante rito. Magpasok din sila ng mga scholars. So, ang dami naman po pumapasok diyang mga taga-ibang lugar. Alang apat. Sige, yun na lang po.
So sir, if we're not projecting for any increase in the number of enrollees and we're projecting for an increase in the number of non-lipeños, edi it follows po that we are decreasing the number of lipeños. Decreasing. Hindi naman po. Kasi sir, sabi niyo po, hindi tayo magdadagdag ng projection kasi kung sino po yung mawawala lang po ngayong gagraduate, siya lang po yung isasalin natin. So 5, 7 plus pa rin po tayo. So ma'am, depende din po sa priority po natin talaga Tagalipa. Opo. Opo. Ay, ang punto ko lang sir, ang binigay niyo sa aking projection ng collection po ninyo for calendar year 2013, nasa 2,450 non-lipeños. Ay, ang original ho natin ngayon, 2,175. Tama ga po. So, merong discrepancy na 275 na expected nating dadagdag na non-lipeños. Ay, hindi naman tayo mag-i-increase ng enrollment. Ibig sabihin, yung 275 na seats na yon ay isasakripisyo ng lipeño sa non-lipeño. Tama ga po. Tama. The findings and observations shall be noted and reported. Any further question from the body? None. Papang, question? Sige. We would like to discharge KLL. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Marami din pong salamat. Sana po tayo magkatulungan. Salamat po, sir. Tayo po talaga magtutulungan at makakaasa po kayo ilalabi ho natin yung bagong computer sets po para po sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. Senro tayo. Huwag mo na bigyan ng sweldo, ha? Huwag mo na bigyan ng sweldo ito. Wala mo na sweldo ito. Wala. Wala sweldo ba For increased budget for 2013 is estimated at 29,346,686.78, mainly attributed to personal services, no project under their office. Siguro sir, unang question ko po dito ay saan po nakalagak ang pondo ng Senro in terms of implementing your projects, sir? Good afternoon po. So, under po nung aming tanggapan, ang mga programs po namin, projects, ay unang-una po doon sa ating Ecological Solid Waste Management Program. Under what office, sir? Under Mayor's Office po ito. Sige po. Kasama po dito yung ating Water Resource Management plus yung pong ating Forest Resource Management Program. Kasama rin po sa mga programs yung Parks, Protected Area and Wildlife Management. Next, yung pong ating Air Quality Management Project. At yung huli po, yung Environmental Education and Advocacy Project. So lahat po ng ito ay papatak po sa 20% Development Fund Yes, ng ma'am. ating pong Office of the Mayor. Yes, ma'am. Sige sir, isa-isahin natin. In terms of the Ecological Solid Waste Management Program, collection and disposal of, ano sir to? Mixed waste? Mixed waste. Mixed waste? Yes, ma'am. Palagi po kasi nalalagay dito, residual waste, but then, in reality po, this is mixed waste. And this is the ideal, sir? I think not, ma'am, but supposedly it should be mixed waste. And ito pong ating pong budget na ito ng 20,400,000 for 2013, are we still implementing the same procedure for the collection and disposal of mixed waste? Yes, ma'am. Same procedure because kahit ano man pong gawin namin na let's say we have the processing of waste, the segregation of our
waste coming from different barangays, wala po tayong magagawa kasi number one is we don't have the facilities to accommodate them insofar as the non-biodeg and the biodegradable waste are concerned. Di ka po yun ay nagiging prone po sa habla? Yes, ma'am. Sa totoo lang po ay doon po sa effort namin na maayos po namin talaga yung yung ating waste processing and disposal, with the meager budget that we have, talagang hindi po natin kaya. Kung ito lang po sana ay isa sa magiging priority projects natin, ay talagang marami po tayong consideration. One is, sa aming pong tanggapan, kaya po namin talaga na ibalik uli yung waste segregation process. But then, saan po namin ilalagay yung biodeg in case? Saan po natin naman ilalagay yung non-biodegradable? Yung system, kaya po namin i-implement yun. We can ask the support of our barangay officials through the dissemination of the information regarding the system na kaya po natin at kailangan nating employ. But then, nandyan nga po yung system, we don't have the facility, wala din po mangyayari. And this is happening also sa mga karatig bayan po natin? Yes, ma'am. And wala pa pong city or municipality in the Philippines that can implement the segregated waste management system? Meron, ma'am. May selected cities and municipalities po tayo, like in Bigan. Talagang pinoprocess po nila yung kanilang waste. Opo. Segregated ang kanilang collection. Yung kanilang mga biodegradable ay napoprocess nila, na gagawa nila into compost, fertilizer. Opo. At yung kanilang mga non-biodegradable, nahihiwa-hiwalay pa rin na recycle, na reuse, at yung talagahong residual na lang ang talaga napapatapon sa kanilang sanitary landfill. So, insofar as Lipa City is concerned, yun nga po yung problema natin. Including the center, yung ating center for transfer of waste. Sa totoo lang po ay ang ating ino-occupy sa ngayon ay yung ating malapit sa slaughterhouse na transfer station lang siya. But then kung hindi nga ho talagang papamahalaan ng aming pong tanggapan na mamintina siya, sa halip na transfer station siya, magmumukhang disposal site siya. So, from time to time nga po, sa totoo lang po ay ang inyong lingkod, bago ho pumunta ng opisina, totoo lang po, dadaan po muna ako ng ating transfer station sa umaga at makita lang ho kung ano na ang hitsura noon. So, we want to make it sure na talagang na-maintain natin siya at huwag hong magmukhang disposal site. But then sabi nga ho natin, transfer station lang po siya. Sir, kung sa information dissemination at sa pagpapasunod at sistema ay kayang gawin ng Lipa at wala tayong problema. Yes, ma'am. Wala ho tayong problema. Ano ho ang kaibahan ngayon at kakulangan dito sa Lipa, ba't hindi ho natin magaya yung kagaya ng ginagawa sa vegan? Number one, ma'am, wala ho tayong lugar. Saan po natin ilalagay yung ating, let's say, the material recovery facility? Apo. We have no centralized material recovery facility for the city. And vegan has one. Vegan has How one. many hectares, sir, ang kanilang nasa vegan? Base po doon sa visitation na ginawa namin, it's almost 1 hectare yung kanilang MRF, excluding po yung kanilang disposal site. Yes, sir. And yun lang po, sir, ang problema. Lupa na 1 hectare. Ma'am, 1 hectare for a city is not enough. Ilan, sir, hectares? Kasi ang vegan po, although ang vegan ay syudad siya, maliit lang po siyang syudad. And kung ang i-ratio po natin with vegan na 1 hectare as to the population and the area of Lipa City, how many hectares, sir, ang recommended ng Senro natin? As far as yung ating pong record is concerned, yung pong generation rate natin at
1.5 kilo per habitat ay nangangailangan tayo at the least po ay least 3 hectares. Galing din kami sa Bigan City. Yung ginagawa nila mga kuwan ng basura, ay yun daw mga makina bigay ang Yes po, Kastila. Yes. Kasi kung yun daw, yung Bigan City doon na, sakop ang Kastila, marami Kastila na doon. Kaya yun, binigay ang Kastila. Galing kami doon. Ang laki ang lupa nila. Ang city, Bigan City ang kanila empleyado wala pa 500. Yes, opo. Ang atin di ba city, 1.5. Ay sabi ko, ikaw ko ba kaya? Wala pa 500 ang empleyado nila. Pero ang tao nila kakwanti, ang lupa nila malaki. Yes. Pero maganda ang kanila, yung, ano tawag ito? Yung, yan, maganda. Walang yung tangke. Siguro may ganyan kalaki, pero ang laki. Pero maganda. Pero nasa hukayanin natin punta kayo doon. Galing na po kami doon. Galing ka na doon? Tinignan na ho namin yung kanilang waste management system doon. Applicable din naman po sa atin sa Lipa, kaya lang ay yun nga. Lupa, pinakamahina mga tado. Pagdating po sa makinarya, halimbawa magkaroon man po tayo ng lupa, makinarya naman ang poproblemahin natin. And this will entail how much, sir? Kung base po doon sa aming fast estimate, it would require more or less 30 million. Halaga lang po ng computerization natin na rin. Chicken feed. Ano pa po? Excluding ma'am yung lot area natin yung lot na po pwedeng i-provide. Actually sir, kung halimbawa man kung 1 hektarya din lang siya, at least hindi man ho lahatan ay may kabawasan. Yes, ma'am. Po. Yun naman ang nakita ko din ho, kung hindi man ho kaya kaagad ng one time, big time, yes, ay di pa utay-utay, di ba? Parang at least may certain level of compliance. Yes, ma'am. Kasi parang parang kung ang planning po natin ngayon will be the same as what we have implemented for the past year. Yes, ma'am. Parang wala po talagang improvement. Ganun talaga. Na Yes, hindi talaga natin priority ang environment natin in terms of our garbage. Medyo parang nakaka-bother ng konti na kahit slight improvement in terms of plan, priority, or any kind of action that will show at least a glimmer of hope that we are on the road to compliance, wala tayo ngayong taon na to na nagawa at wala tayong may expect sa susunod na taon. So, ito po siguro ay nakakalungkot din dahil pag bumulaga sa atin, biglaan. Yes, ma'am. Yun po ang naman niya, ang setback niya na malamang hindi ho natin nararamdaman. Well, I'm not saying nga hindi natin nararamdaman kasi yung mga areas na nakaraan, sinasabi, baha dito, baha dyan. Yes, ganyan. ma'am. Opo. I'm certain at one point or another, this has something to do with the garbage po natin na hindi natin na ma-manage ng ayos. Sir, ito pong nangyaring exposure natin kay vegan, does the office of Senro have any parang project output na kahit hindi man ho nakarating dito sa budget ho natin, ay kahit papano ho'y napapunta ho sa drawing board? Ma'am, kung atin pong una, isasantabi muna yung vegan, with the new technology na dumadating po sa aming opisina na mga proposal, either it is a composting proposal, whether it be a waste to energy proposal, talaga pong kumpleto kami sa mga proposal. Ang mahirap lang po dito ay yun nga po, hanggang proposal lang po tayo, kasi kapag tayo nag-embark po to a project, definitely the city should have to allocate an amount corresponding to that technology. Yes, sir. Can I ask po, sir, yung mga proposals gapong ito ay kanino nyo po isinasubmit?
we evaluate the proposal and we submitted it to the city mayor. Meron ka pong kahit na anong proposal na meron po kayong naidiretso po sa Sangguniang Panglungsod para mapag-aralan ng komitiba ng budget at saka po ng komitiba po ng environment? So far, wala pa ho kasi ang tinitingnan nga po namin is ano ba yung priority ng city? Tayo po ba ay magtatayo ng atin or tayo po ba ay mag-i-embark doon sa proposal ng iba? Kasi kami rin po sa Senro ay sa totoo lang po naghihintay. Although may mga recommendations nga po. Kaya lang, hindi po namin masiguro kung talagang tayo ay magtatayo ng sa atin. Or i-buy out natin yung proposal po ng iba. Siguro sir, with the expertise and the experience and the dedication of the people behind Senro, pwede ka pong ang pagsasala ng atin pong proposal na ito ay ipaubaya sa atin pong mga tauhan dito. At meron ka po tayong parang Environmental Council, kagaya ho nung ating Lipa City Headwaters Council. Meron ka po tayong related ho sa environment na hindi ho related sa atin pong Water Council lang, or mostly sa garbage po natin. Meron po tayong City Solid Waste Management Council. Meron po tayo. And how many times, sir, dapat nagko-convene itong board na to? For this year po, wala po tayong naging meeting for this year. And who chairs, sir, the council? Siguro ma'am, ang kailangan po namin is, number one, i-revive lang po muna namin yung nasa barangay level. Then, diretso po kami sa city level. Opo. So, sa barangay level, sir, the Yes, barangay chairman chairs. Yes, opo. Sa city level, sir? The mayor cares. So, workout lang po muna namin yon. Kasi nga po ay minsan kami po ay nahihirapan din with the meager budget that we have. So, hindi naman po namin siguro kino-question yung capability po siguro ng aming department. But then, sabi ko nga, kung meron lang po tayong lugar, meron lang tayong lugar na available, siguro kami po nag-initiate na ang aming tanggapan ng ating waste management program, which is, if not really acceptable, ay yung talagang at least nagpo-process po tayo ng waste. Sir, in terms of the management board na sinasabi po ninyo, if you will be convening for this year, is there any budget allocation that you have included in your proposal? Ma'am, kasi ang budget po na ipinropose namin is seeing the traditional na ginagawa po natin is the hauling of our garbage. Yes, sir. But then siguro through your indulgence and to your help, di Sangguniang Panlungsod, kung talaga po tayo mayroong sistema na maipapatupad, we can automatically it's not a reversion. We can automatically realign the budget for waste disposal to the system that we should have to employ. Yes, sir. The reason why I'm asking po if you have in place already the necessary budget to reactivate yung sinasabi po ninyong Solid Waste Management Council, that will be the starting point ng pagkikreate po ng proposal deliberated not only by the Senro but by the members of the council, including the participation of non-government organizations and grassroots level people. Yes, ma'am. And then that perhaps could be the recommendation to the Sanggunian so that we can appropriate for the budget. Kasi sir, sa amin, wala kaming control sa proposal. Yes, wala rin kaming control sa tauhan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang masasabi lang po namin at the end of the day is that we have allocated the necessary budget to the right kind of projects. So, if hindi po makakarating sa amin yung ganitong klase po ng proposal, wala rin po kaming pagbabasihan magkano po ba yung meager at magkano ho yung available. Yes, ma'am. Na we can fully maximize the budget para po sa ating pong mga programa. So,
Again, sir, if you're planning to reactivate the Solid Waste Management Council, not only at the city level, but also at the barangay level, are you confident na ipasok nyo po siya sa budget nyo ngayon? By this time, ma'am, I think it would be impossible. Kasi ma'am, yung pag-workout, let's say ma'am, yung ating isang proposal na dumating sa amin, the waste to energy, halos isang taon na ho namin wina-workout, but then yung ibinalik namin na nireview namin na memorandum of understanding, until now hindi pa ho bumabalik sa amin with the proper notation na ginawa namin. This is also approved, sir, by the Solid Waste Management Council? No, ma'am. By our office na lang po. In coordination po sa ating city administrator and also with the city mayor. Yes, sir. Ang advantage po kasi kung sa council to, may nakaupo kayong sanggunian. Yes, ma'am. May nakaupo tayong NGO. May nakaupo tayo sa barangay level. Yes, ma'am. So, matik po yun. Hindi lamang po one department ang tumitingin. Medyo mas mafa-fast track. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, again, sir, kanina po na-mention nyo, part po ba ng plano ninyo ang pag-reactivate ng Solid Waste Management Council for 2013? Sana po, ma'am eh. Yes, sir, or no? Yes, ma'am. Yes, Yes po. Have you included the budget necessary to reactivate the Solid Waste Management Council? Doon po sa amin, kaya po namin based on yung budget na nasa sa amin. Kasi kung ang concern lang po yung reactivation, it is administrative in nature po na kaya na pong tugunan ng aming tanggapan. Opo, kasi nakita ko pong mga budget po ng iba't ibang mga opisina, meron po silang mga kung ano ng mga council, at least po may 100,000. Yes, ma'am. But you're saying na hindi na ho kailangan at this is plainly administrative in nature. So we're expecting that this will form part of your output indicator as an amendment to the functional statement, objective, and expected results of 2013. Not only ito pong nakalagay nyo ng collection and disposal of 115 truckloads of garbage, but also as an amendment, reactivation of the Solid Waste Management Council. Tama ga po, sir? Pwede po, tama po. And how many meetings, sir, are you intending to conduct within 2013? Simulan lang po muna namin sa barangay level at yun naman po during the last quarter of po nitong taon na ito ay halos nasimulan na po namin ito. Kailangan lang po namin ituloy at hanggang magdiretso po tayo sa city level po. And then once the Solid Waste Management Council is reactivated, it can perhaps craft the necessary proposal which can also be forwarded to the Sangguniang Panglungsod. Definitely po. Thank you, sir. At least silver ray of lining. Materials and equipment for maintenance and cleanliness of city streets, public market, public parks and buildings, 500,000, no increase. Establishment of MRF in barangays. Sir, as far as the MRF for this year is concerned, how many barangays po ang nadagdag? Doon po sa target namin initial, for this year po, meron po kaming 18 barangays na targeted po. For this year, sir. How about for the previous year? Ilan po ang na-activate natin with the amount of 1 million pesos? Sa previous year po, wala po kaming for the last year po, wala po For kami. 2012, sir, ngayon po. Ngayon lang po kami nag-umpisa, ma'am. Yung initially po, 18 barangays. Ulit, sir. Si 18 barangays, is it a 2012 project or a 2013 project? Doon sa initial 18 barangays po namin is 2012. 2012. Yes, ma'am. Alright. At ito pong 100 million na to ay nagastos po sa establishment ng 18. Yes, opo. So meron po tayo ngayong 18 na MRF. Ongoing po siya ngayon. What do Kasi you mean, sir, ngayon lang pong ongoing? last quarter po ng taon natin na-realize po yon. Yung pag-provide po sa kanila ng construction materials for their own MRF. I see. Yes po. Pero quarterly po ang release ng budget po natin, ano? First, second, third, fourth quarter? Yes, ma'am. Kaya po, hinintay na lang po namin yung last quarter para full na po yung release po sa kanila. Para yung establishment po idire-diretso.
And then for the additional 1 million for next year, additional 18 barangays. Tama ga po? 20 po ang target namin for the next year. Sir, parang ang nakalagay ho dito sa inyong functional statement ay 18 pa rin po. 18 pa rin po. So, siguro ma'am, typo lang po yon, typo error Typo lang po to. Apa. Sige. Water Resource Management, Bantay Ilog Project, 500,000. Sir, how did we spend the 500,000 this year? Ma'am, regarding po doon sa ating Bantay Ilog, ano po, sa totoo po, ito ginagamit natin doon po sa hiring ng ating job order employees. Ano po? Ito po ay direkta po na naglilinis po ng ating mga river stream Apo. within the city po. JO lahat ito, sir, itong 500,000? Yes, ma'am. JO lang po ito. Bukod pa po ari doon sa 24 million, sir. Di 24,500 po palang ating 24,500,000 Yes, ma'am. Ito po ay parang exclusive na project po ng Senro na hiningi namin para po kami ang direkta po na nakakaalam doon sa ating mga job orders na sa totoo lang po, ma'am, wala naman po kasing yung ating mga job orders na pag hinire mo ay maglilinis ng ilog. Opo. So, ito po ay mga pili namin doon sa mga barangays po. Opo. Na talagang ready po na bumaba ng creek, bumaba ng ilog, at maglinis ng ating ilog. Pero ang sabi ho sa amin ng personnel, itong way ng paggastos ho natin ng community welfare program natin, o yung 24 million para ho sa JO, yun daw mga qualifications, criteria, mga trabahong kailangan gawin, nanggagaling daw ho sa department head. Yes, ma'am. But then, wala po kaming alam na ni-require po namin sa personnel Apo. na employees under job order criteria po na bumabagsak po sa aming Bantay Ilog program. Kami po ang kumukuha ng mga taong ito Apo. na pino-forward lang po namin sa City Personnel Office po. Para ho palang duplicate tayo ng gastos po sa job order. But then, ma'am, ito exclusive po sa ating Opo. Bantay Ilog program. Opo, sir. Talagang sila po hinahatid namin araw-araw doon po sa nakaschedule na ilog na lilinisin namin. Opo. Actually, sir, hindi ko naman kine-question po yung way ng paggastos po ninyo ng Yes, ma'am. 500,000. At ako po'y naniniwala na talagang kailangan ho natin ng mga job order para nga ho bumabaho at makitulong ho sa atin. Dahil iilan-ilan din naman ho tayong nasa Senro. Yes, ma'am. Opo. Ay, ang punto ko lang ho, ay akala ko po, kaya ho tayo nag-allocate ho ng para doon sa malaking pondo ho na 24 million under the mayor's office ng job order, ay para nga ho matugunan yung pangangailangan ho na iba't ibang opisina. Ay ang lumilitaw ho ngayon ay kinakailangan pa ho ng separate dahil hindi ho na natutugunan ng 24 million yung pangangailangan ng opisina. Ay ang malaking tanong, kung hindi ho natutugunan ng job order yung pangangailangan ng isang particular na opisina, Senro at that particular point, ay anong tinutugunan na ring 24 million? Ma'am, Pero it's a rhetorical Yes, ma'am. question. You don't have to answer, Yes, sir. ma'am. Anyway, punta ko tayo sa coastal water cleanup, 100,000, no question. Tree planting project. Sir, paano ho natin rin nagastos itong 500,000? Saglit lang po, ma'am. Under, ma'am, ng Forest Resources Management Program, yung pong ating tree planting project po. So, ang target po sana natin sa ngayon is for us na pag-deputize po tayo ng ating mga forest officers po. Job order din, sir? Forest officers po. Apo, pang honorarium. Yes, ma'am. Sana po. Apo. Kasi sa totoo lamang po ay doon po sa ating tree planting project, sa totoo lang ho, doon sa pakikipagtulungan po ng ating tanggapan with the National Power Corporations and with the non-government organizations na nakafocus po dito sa ating environment, we have already identified 1,120
hectares of land na dapat na ho nating taniman dito sa ating Malarayat Forest Reserve. And dito pong huling quarter po ng taon, at base din po doon sa ating Mass 2 Million Trees Project na sinusuportahan po under ng ating tree planting project, yes, sir, ay sa totoo lang po ay every Friday, ngayon po may mga tao po kami, kasama po yung ating ibang mga organisasyon na nadoon ho sa ngayon sa bundok. Yes, sir. At nagtatanim. Naka-schedule po kami until the end po ng December, every yes, sir, Friday ay naka-schedule po kami ng pagtatanim doon sa delineated areas po ng yes, Mount Malarayat Forest Reserve. And ilan pong tao, sir, ang tinutukay natin dito? So, we're targeting po, hindi ko lang, wala lang po dito ma'am na detalye, but then the amount of at least 300,000 will be allocated para po dito sa ating mga deputized forest officers. And the rest po ay gagamitin po natin siya na pambili po ng mga garden soil para po doon sa ating plant nursery. Apo. At tayo po yung magpapatubo po ng mga buto na ating kinuha para po siya po nating magamit sa ating mga tree planting activities. So, ito po ay, ang nakalagay po sa aming breakdown so far ay purchase po, yung the rest po, remaining po ng ating 500,000 ay 10 truckloads po ng garden soil. Apo. Para po doon sa mga gagamitin natin. So 300K lang, sir, yung intended na honorarium for our manpower? More or less po is 300,000. As far as ano po ito, sir, for the full development of old bunkhouse into eco center, protected area management? So, ma'am, sa ngayon po ay, kung kayo po ay, kung mapapansin nyo po, makakapunta po kayo sa ating old dam site, sa San Isidro po. Makikita niyo po ngayon yung ginawa namin doon, transformation. Hindi nyo na po siya makikita sa ngayon, at hindi nyo na po siya siguro wala na pong traces na masasabi natin na siya ay naging dam site nung mga nakaraang panahon. Apo. So may mga transformation na ho kaming ginawa doon, and even yun pong ating plant nursery, city plant nursery, yes, doon na ho namin in-establish. Sa San Isidro? So po, doon po. May butterfly garden po kami doon, plus yun pong ating old bunkhouse, ginawa na po natin siyang eco center. So meron pa rin po kami mga pinopropose doon kasi although may plant nursery tayo, Apo, wala naman po tayong yung, kung tawagin dito, ano po ba yung sa Tagalog, yung balag, parang may mga screen. Apo. So, kailangan na ho natin gawin yun kasi ay sayang naman po yung na-generate natin o nagagawa ho natin, napaplant ho natin doon ng mga puno. Apo. So, ito naman ho ay hindi lang ho para doon sa mga puno na gustong itanim ng city government in case may mga tree planting activity tayo. Apo. Meron ho tayong mga organizations, even yung mga government agencies na kasi po may mga ibinaba pa po ako ng mga memorandum circulars galing po sa itaas na nire-require din sila na makapagtanim po through our Clean and Green program po siguro national government na sa amin pong tanggapan nagre-request ng mga planting materials. So, up to this time po, talagang yun po ang ginagawa po ng amin under po doon sa ating Ito, sir, maintenance of natural butterfly garden and improvement of eco center na yung isa po 20,000, yung isa po 50,000. Component na ho siya ng 200,000? Yes, ma'am. Alright. Sir, ba't ho natin binawasan ng linis hangin project natin? Pardon, ma'am? Yung pong linis hangin project, we originally budgeted 300,000. Yes, ma'am. 100,000 na lang po siya. Actually po, ma'am, para po sa inyong informasyon, with the meager budget that we have already finished the air quality testing na po ng LIPA.
Yes, sir. Ang result po kasi nung ating air quality test ay na-forward na po namin sa ating city administrator. Number one, for reproduction purposes, and the Apo. second is for endorsement to the Sangguniang Palunsod for your information and of course corresponding action. Apo. So, natapos na po natin ang ating air quality test within Lipa, and gusto rin po namin ipaalam na with the budget that we have, natapos na rin po natin ang ating water quality test dito po sa Lipa. Saan sir siya pumasok na budget ninyo? So yung pong ating water quality test ay... Sa water resource management? Yes, opo. budget. Dito po natin kinuha yung pong mga natitira dito na paunti-unti. At maging po yung ating sa air quality, dito naman po sa portion ng air quality management. So, and the output, sir, of course, has corresponding targeted programs for action. yes, ma'am. Kasi po, ginawa po natin yung ating air quality test at saka po yung ating water quality test para po siya po yung magiging basis namin for the next year planning para po doon sa ating activities. Kasi hindi po kami makasigurado kung yung pong aming mga ginagawa ay tama po ba base doon sa estado ng ating hangin at sa estado ng ating tubig sa ngayon. So mas amin pong minabuti na tingnan po muna natin kung ano yung kalidad ng ating hangin, kalidad ng ating tubig bago po tayo pumunta doon sa mga activities na dapat bumagsak doon po sa plano ng ating pong department for the next year. But then, nandito pa rin po siya, yung ating mga linis hangin project, water resource management. But then, sabi nga natin ay sana tumama yung aming mga gagawin po. Alright, noted po, sir. Can I have the ledger po on the environmental education and advocacy? Under the 20% development. Opo, pwede ka pong makahingi po ng kopya nito to follow po. Sir Rick, ano po ang major components nitong environmental education and advocacy project? Yes, ma'am. Kung inyo pong matatandaan ay noong pong nakaraang taon, tayo po ay itong taon na ito sa implementation po ng ating plastic ordinance and followed by the implementation po ng ating anti-smoking ordinance, ay talagang kami po ay nahirapan kasi yung pong pondo na ipinagkaloob po sa amin ng sanggunian through your ordinance ay 500,000 po. So, minaximize na po namin yon sa information dissemination, at makikita naman po natin along the roads, saan po yung mga dapat na mga areas na kinakailangan na makita ng tao, ginawa po natin yon, yung mga informations. Sir, ang design nito ay you're talking about the tarpaulins, if I'm not mistaken. Yes, ma'am. Opo. Apart from the tarpaulins, meron pa pong iba pa pong advocacy material na ipinost po kayo along yung nakaposte po sa iba't ibang parte. Kasi doon po sa ating anti-smoking ordinance, Apo. meron po tayong mga stickers na kinabit sa mga vans, Apo. tricycles, public utility jeeps, buses. So, yun po. Sir, Pinakalat ano po natin mga within the tarpaulin na ito ay this was designed by your office? Yes, ma'am. So, ito po ay dumaan po sa masusing pag-aaral po ng inyong opisina? Ang layout po ay kami ang gumawa. Opo. At it is para po sa amin more appropriate na ipa-check sa ating Public Information Office. Opo. Para po sa kanilang komentaryo kung mayroon pong mga dapat na ikonsidera pa. Nung pong magbigay kayo ng unang yung proposal na design ng mga tarpaulin pong ito, at ito po ay pinadala ninyo sa Public Information Office, may nabago ka po doon sa design na inyong ibinigay? No more, ma'am, but the color combination lang po. Ano pong ibig nyo sabihin, sir, na color combination? Kung siguro yung aming napadala ay parang medyo
hindi siya, kumbaga, lighter ang color, ay di parang, na-darken lang po siya, mga ganon. Apo. Plus Pero yung the pong... background. But then the content, wala Yes, sir. pa. And the picture, sir? The picture, no, wala pa. Wala pong nabago. Yes, ma'am. It was the proposal of the Senro. Yes, ma'am. Sir, were you forwarded also a copy of the resolution of the Sanggunian, giving you also information mula po sa DILG natin, nung pumuhay pa po si Secretary Robredo, na ipinagbabawal na po niya na kapag ho tayo mayroong mga signages, ay meron hong picture ho ng official. At ito po ay sang-ayon po doon po sa kanya pong ipinalabas na parang ang kanya pong circular na ito ay they are trying to set an example. Kung si Presidente Noynoy nga po hindi yung nagpapalabas ng mga tarpaulin na ganito, at ito po ay pina-issuean ho natin sa Sangguniang Panglungsod sa iba't ibang mga opisina. Your comment, sir, on the compliance or apparently, sir, the non-compliance of the Senro dito ho sa ating pong resolution at sa DILG circular? Aware po kami dyan, but then this is a public message or reminder from the city mayor. So I think doon po sa ginawa nating message ay na-address po natin yung pangangailangan. But then siguro po hindi po siya para po sa aming tingin, hindi po siya napakalaking parte o bahagi nung mensahe mismo. Kasi mas binigyan po naming emphasis yung mensahe na kailangan po nating maiparating sa ating po mga kababayan. And you take full responsibility, sir, for the design Yes, and the content of your materials. Yes, ma'am. All right. Thank you very much po, sir. As far as the additional budget that you have requested, 500,000 for 2013, considering that we have all set up the necessary tarpaulins na ito pong ipinalagay sa buong lungsod ng Lipa, what else are we targeting to spend for the 500,000 additional tarpaulin, sir? No, ma'am. But then, meron pa rin, ma'am. Meron pa rin. It's part of information dissemination. We cannot do away from that. But then, ma'am, we are based on the provision of the anti-plastic program ng ating pamahalang palunsod sa pamamagitan po ng Sangguniang Palunsod. Meron pong provision doon na sinasabi na kami po sa Senro ay inaatasan na mag-tender po ng progress report regarding po doon sa nangyari sa ating anti-plastic ordinance. So, we are doing that already, and we hope before the year ends, we can submit it to the Sangguniang Palunsod, and with the proper recommendations na ito po namang rekomendasyon na ito ay hango po doon sa mga nangyari sa 6 na buwan na implementasyon ng ating anti-plastic ordinance. And then, the recommendation, the content of which would be kumbaga summary na po ito noong inaasahan po natin na other additional provisions or amendments to the ordinance. Yes, sir. Na inaasahan po namin dito na may mga dagdag provision base sa mga kailangan pa na mga bagay na ipagbawal ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng amendment po ng Sangguniang Palunsod. Likewise, doon po sa ating anti-smoking ordinance, although it is already being implemented for almost ilang September, almost 3 months. Meron na po kami ding inihanda base po doon sa aming nakalap na mga informasyon, base po sa aming mga field personnel, na rekomendasyon po sa ating Sangguniang Palunsod for appropriate amendments din po. And hopefully po sana mapakinggan po yung gustong sabihin ng Senro na sana ito pong ating anti-smoking ordinance ay maging comprehensive anti-smoking ordinance po ng city. Kasi marami po kaming nakita, hindi po ito pagkukulang ng Sanggunian, kundi ito po ay
mga pagkukulang na dapat pong idagdag sa implementasyon, base nga po doon sa Yun nga sir, implementasyon. kayo ng existing natin ay si PMFC Opo. ay nagre-react na. Nga po eh. Opo, ay di titingnan ho natin. Yun Yes, naman po ma'am. yung naka-refer no sa komitiba. Kaya lang sir, hindi naman ho kami nag-charge ng amendment sa ordinance. Ay kung amendment lamang naman ho, ay di pwede na ho siguro muna nating alisin na ring 500,000. Gayon gaho. Hindi ma'am. Definitely po, we'll need that on our advocacy program in anticipation to the recommendations that will be submitting to the Sangguniang Palunsod. Alright, sir. Ma'am, we will wait for the, for the breakdown. Kahit to follow na lang po aring isang are para po dito sa 500,000. Ang ko lang, sir, siguro, I would like to urge the office to comply with the DILG circular. Ari, kahit po walang penalty sa atin sa lungsod ng Lipa, ay kung ang gusto nga natin kay Pinoy ay daang matuwid, ay ari naman ho, igaling ho sa DILG. Tsaka parang in memory na rin ho ni Secretary Robledo, ay di tayo ho mag-comply. Sa Batangas City, wala ho akong nakikitang picture ho ng mayor kapag ho nagpapalabas ng mga sticker. Ano po? Para Well naman ho noted. tayo, we can say that we are proudly, exclusively Lipa City-oriented and not Well noted po, ma'am. people-oriented. Ano po? Sige po. Yun na lamang po muna at maraming salamat.